Welcome to Express Info. Do you want to have these exclusive Puma Rise Nitro basketball shoes? Because once we reach 200k subscribers, we will be having this giveaway. Just comment to win. Shoes are promoted by Kai Sotto himself. Just like this video, and most importantly, comment anything positive about Kai Sotto. It's easy. Commenting is the key to win. Share your positive comments about Kai Sotto. Do it now na. Win the prize. Stay tuned for more updates. Meron tayong nababasang mga rumors na sobrang lakas raw ni Kai Sotto sa practice ng Gilas. Bihira lang sumablay sa 3-point shot at bawat rebounds ay parang namimitas lang ng mangga. Well, I have a feeling na totoo ang mga rumors na ito dahil kahit sa kanyang mga practices sa Orlando Magic ay sobrang lakas rin daw ni Kai Sotto. In fact, sa isang interview ay sinabi ni Kai Sotto mismo na maganda raw ang kanyang mga practices with the Orlando Magic. Kaya hindi niya inakalang hindi siya palaruin sa 3 games ng NBA Summer League. Kahit sa kanyang mga workouts sa mga NBA teams ay impressive daw si Kai Sotto. At kahit sa unang game niya sa NBA Summer League ay very impressive ang kanyang nilaro against Portland Trail Blazers. Kaya hindi malayong totoo ang mga rumors na sobrang lakas raw ni Kai Sotto sa mga practices. Pero ang importante ngayon ay wala nang iniinda si Kai Sotto and he is raring to prove to everyone na isa siyang legit NBA talent by making sure na madadala niya ang Gilas sa mga panalo at mag-qualify sila sa Paris Olympics. Pero kung merong mang isang balita na kumpirmado, ay inangat raw ni Jordan Clarkson ang level ng mga practices and trainings ng Gilas Pilipinas. All the players want to up their game sa level ni Jordan Clarkson. Kaya nagiging mas competitive ang kanilang mga scrimmages at napakagandang balita ito para kay Coach Chot Reyes. Dahil ito ang kailangan ng Gilas with only days remaining bago ang FIBA World Cup first game versus Dominican Republic. Without a doubt, ang presence ni Jordan Clarkson at Kai Sotto ay nagpapalakas ng Gilas at nagiging world-class ang ating team in terms of talent and height. Kung sa tangkad lang ang usapan, ay tayo na siguro ang isa sa pinakamatangkad na team sa buong competition dahil sa presence ni Kai Sotto, Junmar Fajardo, AJ Edu, and Japeth Aguilar. Meron din tayong mga tall guards and wing players. Kaya malaki ngayon ang expectation sa Gilas to perform well sa FIBA World Cup, especially dahil tayo ang host. There is no doubt na pwede talagang mag-dominate si Kai Sotto sa Gilas practice dahil sa kanyang napakalaking advantage sa height. Pero more than anything else, ay gusto nating makikita ang shooting prowess ni Kai Sotto na ipinamamalasan niya sa mga shooting drills at pati sa half-court shot challenge na kung saan naipasok niya ang kanyang shot effortlessly. Meanwhile, Golden State Warriors working out former lottery pick. Makapasok sa roster ng Warriors ang dating lottery pick na ito. May 2 bakanteng pwesto sa roster ang Golden State Warriors, kasama ang 2 karagdagang two-way slots, at nagpapatuloy ng mga pagsasanay upang hanapin ang mga posibleng match para sa mga bakanteng pwesto na ito. Sa isang kamakailang tweet, kinumpirma ni Michael Carter Williams ang 2014 Rookie of the Year na siya ay magsasagawa ng pagsasanay para sa Golden State. It has been an interesting career for Carter Williams because his rookie year remains his best season in the NBA. Bagamat hindi niya naulit ang tagumpay na naabot niya sa kanyang rookie campaign, si Carter Williams ay naglalaro ng halos 1 dekada sa liga at naghahanap na magpatuloy ng kanyang karera sa potensyal na pagkakataon sa Golden State. Ang mga injury ay talagang naglimita sa production at availability ni Carter Williams na nagdulot ng mas malaking kahirapan para sa kanya
na makahanap ng consistent level performance sa NBA. Gayunpaman, ipinakita niya ang ilang mga paminsan-minsang magandang laro noong mga nakaraang season, lalo na sa kanyang kakayahan sa playmaking at pag-rebound bilang isang 6'5" na guard. Pero nananatiling isang issue ang kanyang kahusayan, lalo na para sa isang manlalarong halos hindi nakakapasok ng maraming outside shots. Malamang na hindi siya ini-evaluate para sa kanyang scoring ability sa yugtong ito ng kanyang karera. Sa kanyang laki at potential na defensive versatility bilang isang pass-first guard, maaaring mapunan ni Carter Williams ang isang very specific role if he lands an NBA roster spot. At ang NBA star na si James Harden ay nagbenta ng 10,000 bottles ng kanyang sariling brand ng wine in seconds on a Chinese live stream. Ipinahayag ni James Harden ang kanyang pagkabigla matapos mabilis na nabili ng mga Chinese fans ang nasabing 10,000 bottles ng kanyang sariling brand of wine. Ipinakita nito ang malawakang impluwensya ng live streaming sa bansa, kung saan iniibig ng milyon-milyong tao ang basketball. Ang veteranong guard ng Philadelphia 76ers ay sumali sa live streaming ng online celebrity na si Crazy Brother Yang nitong Martes upang ipromote ang kanyang J. Harden brand ng alak habang 15 milyong mga viewers ang sumubaybay, ayon sa ulat ng state-run na tabloid na Global Times. How many bottles do you usually sell in a day from one store? Yang asked Harden, who replied, a few cases. Yang then told the star to watch how quickly they could sell them. Show me, Harden replied, sitting back with his arms crossed. Ready? Go, Yang told viewers. Just 14 seconds later, he shouted, stop. With 5,000 orders placed at $60 for 2 bottles, according to Global Times, the quick-as-a-flash sales raked in $300,000. No way, Harden said as he checked a computer monitor before bursting into laughter and applause. Ang live stream shopping ay pumutok sa kasikatan sa China sa mga nakaraang taon at naging isang industriya na may halagang bilyon-bilyong dollar. Ito ay nagpapasama ng entertainment and e-commerce, kung saan inialok ng host ang mga flash deal or discount coupon sa mga manonood sa real time. Ang mga manonood ay maaaring bumili agad ng mga products mula sa mga streamer at mag-click upang ipadala ang mga virtual na gift sa kanilang mga favorite stars. Agad na nag-trend ang live stream ni Harden sa mga Chinese social media at may mga fans na nagbibiro na dapat siyang maglaro sa China sa halip na sa NBA at magbunga ng mga benepisyo mula sa kanyang fanbase doon. That's it for now, guys. Pero bago kami magtatapos, ay huwag kalimutan na huwag magpahuli sa mga pinakabago mga kwento at balita ng kasiyahan at tagumpay. Bahala na ang mga marites dyan. Basta kami ay handang maghatid ng tunay na inspirasyon sa mundo ng sports.